Nakalagay na nga, no parking, pero nilagyan nyo tindahan. Nilibre ko sila ng pagkain ko. Hindi po kami tumatanggap ng ganun. Ito, tuturuan kita. Yung pag-offer mo ng libreng pagkain, that's already constitute bribery. Hi everyone! May mga kababayan tayo na ginagawa ng karinderya ang mismong kalsada at ang mga taga-barangay naman ay ginagawang tent extension ang mismong kalsada. Sa video na ito ay panoorin natin ang magaling na pagsasaayos ng Sir Gabriel Go at MMDA sa mga sagabal na nakapwesto sa daanan ng sasakyan. Panoorin natin ang video na ito. So, good morning. We're here in Manila. Actually, kanina galing tayong Pasay sa Buendia. So, now we're here in Zobel Roas, Manila. Later on, tatawid tayo sa Zobel Roas, Makati naman. Plus, mga ibang complaint areas dito po sa Santa Ana and Paco area. Nagsimula ang video sa isang matanda na saglit lang daw siya. Pero parang palagi na lang yan ang dahilan kapag nahuhuli sa illegal parking. Walang helmet! Walang helmet! Walang helmet! Walang helmet! Walang helmet yan! Morning po. Yung sasakyan ko, may alam mo sa load. Wala pa naman nung sa minuto yung pagdating pagbaba na kagad ko lang. Ay, kasi po mabuhay lane po to, no parking. Naalam ko lang po sir. Pero malabo pong wala pang isang minuto yan. Malabo po yun. Nagulat nga ako kasi ako lang naman, dalawa lang kami tumaya. Isang dali lang naman. Alam ko naman sir dito, nagkaano, kaya sabi ko sa gitna naman. Kahit na po saglit, bawal po kuminto dyan. Ako sir, iniindahan ko lang sa senior man lang. Kahit Wala pong exemption eh. Lalo na, I mean, there's no exemption whether senior or not. As long as you're illegally parked, ikaklamp po kayo ng Manila. Eh ngayon, naabutan po namin kayo. Actually, dapat nga, itotoko po yan. Yes sir, oo. Sa akin, Ang karinderya naman na ito ay nakapwesto sa mismong kalsada. Kami na po. Babalik nyo lang din yan. ha? Babalik nyo lang. Ay naku, araw-araw po nandyan yan. Nakalagay na nga, no parking, pero nilagyan nyo tindahan. Ayan o. Tapos pedestrian. Kami na po magtatanggal. Kunin nyo na lang po sa opisina. Kunin nyo na lang sa opisina namin. Pero yung mga paninda, iwan nyo sa kanila. Ito, tanggalin ko nyo. Opo. Yung paninda, iwan nyo sa kanila. Wala namang problema magnegosyo. Ang problema, araw-araw, nasa kanto kayo. Ang laki-laki nakalagay, no parking, pedestrian. Sana nilagay nyo sa looban. Para namang hindi nyo alam. Alam nyo o hindi? Diba? Alam nyo naman eh. Hindi na nga malaman dun. Sana lang kung kikilos pa lang eh. Sino ba nagsabing pwede kayo dito sa kanto? Wala naman po. Ako lang naman po yung... Kaya nga. Kasi para po kumita po ako. Sana, pinasok nyo sa loob ng konti, hindi po nakaharang sa kanto na kung saan bawal po talagang may obstruction. May nakalagay na no parking, ang ginawa nyo naman, obstruction. Boss, Oh. pasensya na lang ako. Kasama ko kasi. Diba? Tapos to pedestrian. Kunin nyo na lang sa opisina, wala namang binabayaran yan eh. Tanggalin nyo na ngayon. Hindi naman punta sa opisina. Ha? Hindi po. Paulit-ulit na lang. Kahapon, andito. No isang araw, andito. Diba? Punta pa sa Ito mga to, bawasan nyo na, yung bangketa. Yung mga basura yan, tanggalin lang. Eh, lagay ko sa malaking truck yan. Yung mga basura. Sa dump truck. Dito ay ipinaliwanag ni Sir Gabriel Go sa ginang na ilang beses na silang napagsabihan dahil ang karinderya nila ay nasa mismong kalsada. Bakit sila yung karito iniiwan yung tent? Kasi po, paulit-ulit na po kayo. Boss, hindi po. Sa totoo lang po, 3 beses, 4 beses ako sa isang linggo. Exactly. Kahapon andyan. Kasi po, alam mo, Kung isang araw andyan. tanghalian lang naman po. Ang problema po kasi sa inyo, alam nyo naman bawal sa kanto, ang laki-laki nilagay, no parking. Ang ginawa nyo naman, nilagay nyo ng tindahan. Nasa pedestrian crossing pa po kayo. Yan, on and off lang po talaga. Tingnan ko kasi Hindi naman pwedeng on and off eh. Hindi naman, saka madam, iniwan ko naman paninda mo ah. Hindi ko naman kinuha. konti na nga lang yun, boss. Natapos na nga kami. Yung lamesa mo, iniwan ko. Yung cabinet mo, iniwan ko. Diba? Boss, yung tent ko sa Bombay pa yan, hindi pa tapos. Wala tayong Di ba magagawa. tapos kuha ka na lang ulit? Sabi mo, dagdag na lang ulit. Mura naman, hulugan na naman.
Ilagay nyo kasi sa tamang lugar. Sinubukan naman ng ginang na manuhol at ililibre na lang daw ang buong clearing operation team, pero hindi yan uubra kay Sir Gabriel Go. Para wala maging problema. Tapos delivery ko sila ng pagkain ko. Hindi po kami tumatanggap ng ganun. Alam nyo ba, tuturuan kita, yung pag-offer mo ng libreng pagkain, that's already constitute bribery. Ang junk shop naman na ito ay tinambakan ng kalakal ang corner ng kalsada at delikado ito sa mga naglalakad. Anong plano dito? Baka pwede pakialis. Nasa kanto kayo. Tulungan na namin kayo. Para mas mabilis. Tulungan nyo na. Kaya nga po, tulungan namin kayo para sa bilis. Pagdating ko, sa kanyo kinakarga. Wala ka kasi. Yung anak ko po. Nakakarga na sana kanina sa inyo. Karami ka naman sa inyo. Pinakalis namin yung truck. Pero pag wala po kami, nandyan po yan. Wala. Talaga kinakarga na namin yan, sir. Kasi i-deliver na nga. Ayos pa namin. O ganito, Nay. Usapang matino, recorded ha. Pagbalik ko sa susunod, pag may nakita ko, kukunin ko. Okay ha? O sige. Recorded po ha. Ayan po. O sa susunod, pagbalik natin sa susunod, kukunin lahat ha. Okay. Kahit sira na, ay tinambakan naman ng ating kababayan ng green na tent itong bangketa. Eh kalasin nyo na lang, kung sira na rin eh. Kunin na natin kung sira. Tara, kunin na lang. Oh, stop, kunin na. Eh sira naman daw pala eh. Ayos hatakin natin to, itong truck na to. Grabe naman ang parkingan ng motor na ito dahil isang linya ng kalsada ang sinakop nila. Pag walang driver, ito nyo lahat. Pati ito, lahat. Delikado naman ang tent na ito dahil noon ay nauntog ako sa nakausling bakal na yan. Tanggalin. Hanggang November lang? Wala na, tanggalin nyo lahat. Ito naman po mga taga-barangay ay sinakop ng isang linya ng kalsada dahil sa kanilang tent at mga kalakal na parang basura. Ito, itong tent na to? Yung team po ng barangay. Bakit nasa Hindi po kalsada? sa amin yan. Oo nga, sa inyo kasi kagawad kayo. Yes, yes. You represent the barangay. Yes, yes. Okay. Oh, yes. Bakit po andito to? Temporarily sir, ginagawa po yung Since aming barangay. Isang taong mahigit na. Pwede. Pwede. Pwede na ba natin tanggalin? Patanggal na po namin. Tanggalin nyo na. Tanggalin nyo na. Kami na magtatanggal sir. Tulungan na po ba namin kayo para mabilis? Kami na magtatanggal. Tulungan nyo na para mabilis. Tanggalin nyo, Skog. Kailangan kayo dito. Tanong, kailangan. Kasi nakakahiya po. Yes, actually, Nakakahiya. yung sinasabi mo, yun din ang sinasabi ko sa kanila. Nakakahiya. Ilang beses na po kino-complain. Pinagbibigyan po ito lagi. Sige po. Tanggalin. Tawagin mo sila si ano. Hugutin nyo. Tanggalin nyo yung mga pwedeng tanggalin. Ang barangay patrol naman na ito ay walang plaka at ang parkingan niya ay mismong kalsada. Yung barangay patrol nyo po, walang plaka. Lahat, wala. Tapos walang plaka. Kagawad, ito po ba opisyal sa barangay din po? Ito opisyal sa barangay din po to? Government vehicle. Yes, government vehicle. Nasaan po yung plaka? Yun ang tanong no, sir. Kailangan natin itanong ha? Para may kabit po ang plaka. Sige po. Yung mga question nyo ay hindi ko kaya sagutin. Ako'y Kasi po, kung sino man nagmamaneho niyan, magiging pananagutan niya yan kasi walang plaka. yes. Tama po. At yan po ang napakahalagang trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go upang madaanan natin ang mga bangketa at kalsada. Sana po ay wag po kayong magsasawa, Sir Gabriel Go, na bigyan ng aral ang ating mga kababayan. Ang inaakala po kasi ng ating mga kababayan ay ang harap nila ay kanila at may karapatan silang tampakan ng kung ano-ano ang kalsada. Pero dahil sa pangaral na ibinibigay ni Sir Gabriel Go, ay lumalaganap ito sa buong Pilipinas at nagiging aware ang mga Pilipino na ang bangketa at kalsada ay hindi garahe
at lalong hindi tambakan ng kanilang gamit at sasakyan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.